Pahina 56 na The Ideal Lover. Karamihan sa mga tao ay may mga pangarap sa kanilang kabataan na nadudurog o nasasayra sa edad. Nasumpungan nila ang kanilang sarili na nabigo sa pamamagitan ng mga tao, mga kaganapan, katotohanan, na hindi maaaring tumugma sa kanilang mga mithiin sa kabataan. Ang mga ideal lovers ay umunlad sa mga nasirang pangarap ng mga tao, na nagiging panghabang buhay na mga pantasya. Gusto mo ng romansa, pakikipagsapalaran, matayog na espiritual na pakikipag-isa. Sinasalamin ng ideal lover ang iyong pantasya. Siya ay isang artista sa paglikha ng ilusyon na kailangan mo, na ginagawang perpekto ang iyong larawan. Sa isang mundo ng kawalang kasiyahan at kawalang interes, may walang limitasyong mapang-akit na kapangyarihan sa pagsunod sa landas ng ideal na pag-ibig. The Romantic Ideal, isang gabi noong mga 1760, sa opera sa lungsod ng Cologne, isang magandang dalaga ang nakaupo sa kanyang kahon, na nanonood sa mga manonood. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa, ang burgomaster ng bayan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang at magiliw, ngunit mapurol. Sa pamamagitan ng kanyang salamin sa opera ay napansin ng dalaga ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng napakagandang damit. Malinaw na napansin ang kanyang titig, dahil pagkatapos ng opera ay nagpakilala ang lalaki, ang kanyang pangalan ay Giovanni Giacomo Casanova. Hinalika ng estranghero ang kamay ng babae. Siya ay pupunta sa isang bola sa susunod na gabi, sinabi niya sa kanya. Gusto niya bang sumama, kung maglakas loob akong umasa, madam, sagot niya, na ako lang ang isasayaw mo. Kinabukasan, pagkatapos ng bola, si Casanova lang ang naiisip ng babae. Siya ay tila upang anticipate ang kanyang mga saloobin ay naging kaaya-aya, at gayunpaman ay matapang. Pagkaraan ng ilang araw, kumain siya sa kanyang bahay, at pagkatapos na magretiro ang kanyang asawa para sa gabi, ipinakita niya ito sa kanya. Sa kanyang boudoir ay itinuro niya ang isang bahay at isang kapilya, sa labas lamang ng kanyang bintana. Tiyak na parang nabasa niya ang kanyang isip, si Casanova ay pumunta sa kapilya kinabukasan upang dumalo sa misa, at nang makita siya sa teatro noong gabing iyon ay binanggit niya sa kanya na napansin niya ang isang pinto doon na dapat patungo sa kanyang silid tulugan. Natawa siya, at nagkunwaring nagulat, sa pinaka-inosente ng mga tono. Sinabi niya na gagawa siya ng paraan para makapagtago sa kapilya kinabukasan, at halos hindi nag-iisip, bamulong siya na bibisitahin siya doon pagkatapos matulog na ang lahat. Kaya nagtago si Casanova sa maliit na kumpisal ng kapilya, buong araw at gabing naghihintay. May mga daga, at wala siyang mahigon. Gayunpaman nang sa wakas ay dumating ang asawa ng burgomaster. Gabi na, hindi siya nagreklamo. Ngunit tahimik na sinundan siya sa kanyang silid. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mga pagsubok sa loob ng ilang araw. Sa araw ay halos hindi na siya makapaghintay ng gabi. Sa wakas ay isang bagay na mabubuhay, isang pakikipagsapalaran. Iniwan niya ito ng pagkain, mga libro, at mga kandila para mapagaan ang kanyang mahaba at nakakapagod na pananatili sa kapilya, parang mali na gumamit ng lugar ng pagsamba para sa ganoong layunin. Ngunit lalo lamang nitong naging kapana-panabik ang pangyayari. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, kailangan niyang maglakbay kasama ang kanyang asawa. Sa oras na siya ay bumalik, si Casanova ay nawala, kasing bilis at kaganda ng pagdating niya. Makalipas ang ilang taon, sa London, napansin ng isang kabataang babae na nagngangalang Miss Pauline ang isang ad sa isang lokal na pahayagan. Ang isang ginoo ay naghahanap ng isang babaeng matutuluyan na mauupahan ng isang bahagi ng kanyang bahay. Miss Pauline ay dumating mula sa Portugal, at ay nang Maharlika. Siya ay eloped sa London na may isang kasintahan, ngunit siya ay naging kung sa unang tingin ang isang batang babae ay hindi gumawa ng tulad ng isang malalim na impresyon sa isang tao na siya awakens ang ideal.
at pagkatapos ay karaniwang ang katotohanan ay hindi lalo na kanais-nais. Ngunit kung gagawin niya, kung gayon gaano man karanasan ang isang tao ay kadalasang nalulula siya. Soren Kierkegaard, The Seducer's Diary, translated by Howard V. Hong at Edna H. Ang isang mabuting magkasintahan ay magiging matikas sa madaling araw gaya ng anumang oras. Kinaladkad niya ang kanyang sarili palabas ng kama na may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Hinikayat siya ng ginang, "Halika, aking kaibigan," lumiliwanag na, "Hindi mo nais na may makakita sa iyo dito." Siya ay nagbigay ng isang malalim na buntong hininga, na para bang sinasabi na ang gabi ay hindi pa halos sapat na oras at ang paghihirap na umalis, sabay taas. Hindi niya agad hinuhubad ang kanyang pantalon, sa halip ay lumapit siya sa ginang at ibinubulong ang anumang hindi nasabi sa gabi, kahit bihis na siya. Nagtatagal pa rin siya, malabo na nagkukunwaring nakatali. Kanyang sintas, kasalukuyan niyang itinataas ang sala-sala, at ang dalawang magkasintahan ay nakatayo ng magkasama sa gilid ng pinto habang sinasabi niya sa kanya kung paano niya kinakatakutan ang araw ng pag-uuri, na magpapanatili sa kanila. Tapos dumulas siya, pinapanood siya ng ginang, at ang sandaling ito ng paghihiwalay ay mananatili sa kanyang pinakakaakit-akit na mga alaala. Sa katunayan, ang attachment ng isang tao sa isang lalaki ay higit na nakasalalay sa kagandahan ng kanyang live-taking. Kapag siya ay tumalon mula sa kama, humakbang sa paligid ng silid, mahigpit na ikinakabit ang kanyang sintas ng pantalon, ginulong ang mga manggas ng kanyang balabal sa korte, overrobe, o kasuotan sa pangangaso, isinuot ang kanyang mga gamit sa dibdib ng kanyang damit at pagkatapos ay mabilis na sinigurado ang panlabas na sintas, ang isa ay talagang nagsisimulang mapuot sa kanya. Ay pinilit na umuwi at kinailangan niyang manatili ng mag-isa ng ilang sandali bago siya makasama sa kanya. Ngayon siya ay nag-iisa, at kakaunti ang pera, at nalulumbay sa kanyang mga karumal-dumal na kalagayan. Pagkatapos ng lahat, siya ay pinalaki bilang isang ginang. Sinagot niya ang Casanova pala ang Ginoo, at kung ano ang gentleman niya. Maganda ang silid na inaalok niya, at mababa ang upa. Humingi lang siya ng paminsan-minsang kasama, lumipat si Miss Pauline. Naglaro sila ng chess, sumakay, tinalakay ang literatura. Siya ay napakalaki, magalang, at mapagbigay, isang seryoso at mataas na pag-iisip na babae. Siya ay dumating sa umaasa sa kanilang pagkakaibigan. Ito ang lalaking nakakausap niya ng ilang oras, pagkatapos isang araw si Casanova ay tila nagbago. Nabalisa, nasa sabik, ipinagtapat niya na siya ay umiibig sa kanya. Siya ay babalik sa Portugal sa lalong madaling panahon, upang muling sumama sa kanyang kasintahan, at hindi ito ang gusto niyang marinig. Sinabi niya sa kanya na sumakay siya para kumalma, nang gabing iyon ay nakatanggap siya ng balita, nahulog siya mula sa kanyang kabayo. Palibhasa ay may pananagutan siya sa kanyang aksidente, sinugod siya nito, natagpuan siya sa kama, at nahulog sa kanyang mga bisig, hindi napigilan ang sarili. Naging magkasintahan ang dalawa ng gabing iyon, at nanatiling ganoon sa natitirang bahagi ng pananatili ni Miss Pauline sa London. Ngunit nang dumating ang oras para umalis siya patungong Portugal, hindi niya sinubukang pigilan siya. Sa halip, inaliw niya ito, na nangangatwira na ang bawat isa sa kanila ay nag-alok sa isa't isa ng perpektong, pansamantalang panlunas sa kanilang kalungkutan, at na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Makalipas ang ilang taon, sa isang maliit na bayan sa Espanya, isang bata at magandang babae na nagngangalang Ignacia ang aalis ng simbahan pagkatapos magkumpisal. Nilapitan siya ni Casanova, habang naglalakad siya pauwi. Ipinaliwanag niya na hilig niya ang pagsasayaw ng fandango, at inanyayahan siya sa isang bola kinabukasan. Ibang-iba siya sa sinuman sa bayan, na nagsawa sa kanya kaya gusto niyang pumunta. Tutol ang kanyang mga magulang sa kaayusan,
Ngunit hinikayat niya ang kanyang ina na kumilos bilang isang chaperone. Pagkatapos ng isang di malilimutang gabi ng pagsasayaw, at napakahusay niyang sumayaw ng fandango para sa isang dayuhan, ipinagtapat ni Casanova na siya ay baliw na umiibig sa kanya. She replied, very sadly, though, na mayroon na siyang fiancé. Hindi pinilit ni Casanova ang issue, ngunit sa mga sumunod na araw ay dinala niya si Ignazia sa mas maraming sayaw at sa mga bullfight. Sa isa sa mga pagkakataong ito ay ipinakilala niya siya sa isang kaibigan niya, isang dukesa, na nanligaw sa kanya ng walang pakundangan. Si Ignazia ay labis na nagseselos sa ngayon, siya ay lubos na umiibig kay Casanova, ngunit ang kanyang pakiramdam ng tungkulin at relihiyon ay nagbabawal sa gayong mga kaisipan. Sa wakas, pagkatapos ng mga araw ng pagdurusa, hinanap ni Ignazia si Casanova at hinawakan ang kanyang kamay. Sinubukan ng aking confessor na mangako na hindi na ako mag-iisa sa iyo muli. Sabi niya, at dahil hindi ko kaya, tumanggi siyang bigyan ako ng kapatawaran. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nangyari sa akin ang ganitong bagay. Inilagay ko ang aking sarili sa mga kamay ng Diyos. Nakapagdesisyon na ako, hanggat naririto ka, upang gawin ang lahat ng gusto mo. Kapag sa aking kalungkutan ay umalis ka sa Spain, I will find another confessor. Ang gusto ko para sa iyo ay, kung tutuusin, isa lamang lumilipas na kabaliwan. Si Casanova ay marahil ang pinakamatagumpay na manliligaw sa kasaysayan, ilang babae ang makalaban sa kanya. Ang kanyang pamamaraan ay simple. Kapag nakikipagkita sa isang babae, gagawin niya. Pag-aralan siya, sumabay sa kanyang kalooban, alamin kung ano ang kulang sa kanyang buhay, at ibigay ito. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang ideal lover, ang asawa ng board na burgomaster ay nangangailangan ng pakikipagsapalaran at pagmamahalan. Gusto niya ng taong magsasakripisyo ng oras at ginhawa para makasama siya. Para kay Miss Pauline ang kulang ay pagkakaibigan, matayog na mithiin, seryosong pag-uusap. Gusto niya ng isang lalaki ng breeding at generosity na tratuhin siya bilang isang babae. Para kay Ignazia, ang kulang ay pagdurusa at paghihirap. Ang kanyang buhay ay masyadong madali, upang madama ang tunay na buhay, at magkaroon ng isang bagay na tunay na dapat ipagtapat, kailangan niyang magkasala. Sa bawat kaso, inangkop ni Casanova ang kanyang sarili sa mga mithiin ng babae, dinala ang kanyang pantasya sa buhay. Kapag siya ay nahulog sa ilalim ng kanyang spell, isang maliit na ruse o kalkulasyon ay tatatakan ang pagmamahalan, isang araw sa mga daga, isang contrived pagkahulog mula sa isang kabayo, isang pakikipagtagpo sa ibang babae upang pagselusyon si Ignazia. Ang ideal lover ay bihira sa modernong mundo, dahil ang papel ay nangangailangan ng pagsisikap. Kailangan mong mag-focus ng husto sa ibang tao, alamin kung ano ang nawawala sa kanya, kung ano ang ikinadismaya niya. Madalas itong ihayag ng mga tao sa banayad na paraan, sa pamamagitan ng kilos, tono ng boses, isang tingin sa mata. Sa tila kung ano ang kanilang kulang, ikaw ay magkasya sa kanilang ideal. Upang lumikha ng epekto na ito ay nangangailangan ng pasensya at pansin sa detalye. Karamihan sa mga tao ay nababalot sa kanilang sariling mga pagnanasa, kaya naiinip, hindi nila kaya ang papel na ideal lover. Hayaang maging mapagkukunan iyon ng walang katapusang pagkakataon. Maging isang oasis sa desyerto ng self-absorbed, kakaunti ang makakalaban sa tukso ng pagsunod sa isang tao na tila nakaayon sa kanilang mga pagnanasa, upang isabuhay ang kanilang mga pantasya. At tulad ng sa Casanova, ang iyong reputasyon bilang isa na nagbibigay ng gayong kasiyahan ay mauuna sa iyo at gagawin ang iyong mga pang-aakit na magkano, dahil alam kong ako ay personal na kinakalkula upang pasayahin ang patas na kasarian. Palagi kong sinisikap na gawin ang aking sarili na sumasang-ayon dito. Salamat po sa inyong pakikinig.
Kung nagustuhan nyo, paki-subscribe po ng aking channel, at abangan muli ang karugtong.